Arestado ang 6 na pulis Maynila dahil sa sunod-sunod na pang-hold up sa lungsod ng Makati. Ang mga suspect hindi lang umano tumatangay ng pera at gamit, kundi nanakit din ng mga biktima. Ayon sa Manila Police District, nagkasana sila ng parallel investigation at pinagpapaliwanag hindi lang ang 6, kundi ang kanilang immediate supervisor. At nakatutok si Ian Cruz. Ito ang kuha sa puntong inaaresto ng Makati City Police ang 6 na pulis Maynila sa panulukan ng Arsonvel at Marconi Streets sa barangay San Isidro sa Makati kagabi. Sila sina Staff Sergeant Mark Louis Saupan at mga bagitong pulis na sina Patrolman Marshal Marinas, Edernor Valencia, Mark Allen Viana, Aaron Paul Hoves at John Vasti Virtudes ng Station Drug Enforcement Unit ng Manila Police District Station 9. Kinilala sila mismo ng lalaking biktima na umunoy tinangayan nila ng 700 pesos cash. Ayon sa investigasyon, gusto pang saidin ng mga inarestong pulis ang e-wallet niya at nang nalamang zero balance ay pinaso siya ng lighter. May lumutang ding babaeng tinangayan ng cellphone ng mga suspect noong gabi rin ng January 24. Sumbong ng mga residente mayat maya raw ang punta ng mga pulis dito sa kanilang lugar. Hindi daw bumababa ng 2 hanggang 3 beses kada linggo at lahat daw ng makasalubong nila sa eskinitang ito, kinakapkapan at kung ano man ang makuha, tinatangay umano nila. Basta ako 5 beses na ako na nakapkapan niya, nakuha ng cellphone. Ano mga nawala sa inyo? Cellphone po at saka pera. Mga magkano? Hindi ko po mabiyang. Minsan nga, pambili ng gamot ko nakuha pa nung isang pulis Sabi ko, sir, wag ho yan. Pangbili ko ng gamot yan. May sakit po ako. Wala, hindi na ako pinakaim. Minura lang ako. Kinilala rin ng isang US citizen ang mga naarestong pulis na siya rin umanong bumiktima sa kanya ng magawi sa lugar. Anya, napunta siya sa compound sa Makati kasama ng 2 babae na nakilala niya sa Malate at tutulungan siyang humanap ng malilipatang hotel. Tingin ng Filipino-American, kasabwat ng mga pulis ang 2 babae. Setup umano ang nangyari. Pagdating niya sa compound, ilang sugat din sa kamay at siko ang tinamo ng PhilAm na biktima. Sabi nila dapa ka, pulis kami. Pagkatali nila ng kamay ko na patalikod, hinablot na nila yung bag ko at saka dinukot sa bulsa ko yung wallet. Na-recover sa mga suspect na pulis ang isang mamahaling cellphone ng biktima at pinaniniwalaang bahagi ng kanyang natangay na pera. Pero nawawala ang kanyang US passport, bank books, $9,000, driver's license, ATMs at iba pang IDs. Lumalabas sa isang taga-compound ang nagbigay ng tip sa Makati Police Substation sa barangay San Isidro na nagresulta sa kanilang pagkaka-aresto dakong alas 8 kagabi. Nakuhanan pa sa CCTV video mula sa barangay San Isidro ang pagdating ng mga suspect dakong 7:40 kagabi sakay ng 5 motorsiklo. Nanindigan ng NCRPO, iligal ang ginawa ng mga suspect na pulis Maynila sa pagpasok sa teritoryo ng Makati. Naka-assign po sila sa Manila Police District pero tumawid po sila sa Makati. Wala po silang coordination, wala po silang operational clearance para mag-operate po sa Southern Police District, AOR. Inaalam na ng NCRPO kung ngayon lamang ito ginawa ng mga suspect. Marami po kasing insidente na nangyayaring ganyan na they are riding in motorcycles. Itong mga suspect po na ito ay nakasakay po sa motorsiklo. So lahat po ibabangga natin. Kaugnay niyan, inalis sa pwesto ang hepe ng MPD Station 9 at ang Station Drug Enforcement Unit Chief dahil sa command responsibility. Under investigation, ang iba pa, tumanggi ang mga suspect na magbigay ng pahayag. May panig po ba kayong gusto sabihin, sir, doon sa nangyaring pagkakahuli ko sa inyo? Ang Makati Police, kinukompleto na ang mga dokumento sa paghahain ng reklamong robbery laban sa mga suspect na kabaro. Nag-imbestiga na rin sa compound ang Internal Affairs Service ng Southern Police District para sa paghahain ng kasong administratibo. Nagpadala na rin ng team ang National Police Commission o NAPOLCOM. Itong mga biktima ay dudulog sa National Police Commission bukas. I'm expecting them to come at kasama rin ang ating magigiting na PNP officers. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Nasa ospital na ang lalaking nag-amok sa Iloilo International Airport matapos mabistong may kutsilyo. Tinakasan niya ang screening.
lumapit sa mga pasahero at inundayan ng patalim ang mga pulis. Kaya siya binaril. Nakatutok si John Sala ng GMA Regional TV. Nabalot ng tensyon at takot ang pre-departure area ng Iloilo International Airport kahapon nang mag-amok ang isang lalaking may hawak na kutsilyo. Naglakad palapit sa pulis ang lalaking nakaitim na t-shirt, saka bumaling at tila hinabol ang isa pang pulis. Hanggang umalingaw-ngaw ang isang putok ng baril. Sa isa pang video, makikita naman ang pag-aresto sa lalaki. Ayon sa Iloilo Police Provincial Office, na-detect sa x-ray ng paliparan ng patalim sa bag ng sospek. Nang i-inspeksyonin na sa screening area, tumakas daw ang sospek bit-bit ang kanyang bag at saka inilabas ang patalim. He was instructed to peacefully give the said bladed weapon. But itong suspect natin, naglakad palayo papunta sa mga passengers. Nung i-attempt na kunin ng ating kapulisan, inundayan na itong pulis natin several times, prompting the aviation police to draw his firearm and shot once yung kanyang shoulder. Dinala ang sospek sa ospital at nasa maayos ng kondisyon. Hindi pa raw natutukoy ang dahilan ng pag-amok nito dahil hindi nakikipagtulungan sa pulisya. Pero ayon sa isang pasahero, bago pa man nangyari ang pag-amok, tila hindi na mapakali ang sospek. Sa check-in pa lang, damo na siya mga gakasalapay nga tabo kay amo na anxious na parik-parik sa mga kadto pakaresa sa iban nga mga pila. Kinilala ng mga otoridad ang sospek bilang isang security guard sa Cebu City. Kwento raw ng kapatid nito sa mga pulis, nasaksak na noon ang lalaki sa Cagayan de Oro. Since that time, sir, is nagdadala na daw ito ng kwanser pang depensa ng sarili niya, yung kutsilyo. Nag-usap-usap sila ng kapatid niya po, sir, is na-transfer na po daw siya sa Iloilo. Dahil sa insidente, pinag-aaralan ng Civil Aviation Authority of the Philippines na ibalik ang initial screening sa main entrance ng airport. We will have to meet and try to evaluate mga risk assessment again and for whatever is good. Kung anong mga recommendations nga matabo, we will make sure na hindi na maliwat. Iniimbestigahan na rin ng PNP ang di pinangalanang pulis na bumaril sa lalaki dahil sa pagpapaputok sa gitna ng maraming tao. Magkakaroon ng moto proprio ang ating Internal Affairs Service. So, it's not me to determine if may na-violate yung pulis natin. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, John Sala. Nakatutok 24 oras. Tinukoy ng isang opisyal ng NAPOLCOM si Atong Ang bilang ang sabong boss na binanggit niya noong nagtangkang umareglo sa kaso ng 12 pulis na sangkot sa missing Sabongero case. Sila rin ang mga kapwa-akusado ni Ang ngayon na hinahanap pa rin ng mga otoridad. Nakatutok si Chino Gaston. 2 beses umanong tinangkang aregluhin ang kaso ng 12 pulis na isinasangkot sa missing Sabongeros case habang iniimbestigahan sila ng NAPOLCOM simula Hulyo ng nakaraang taon. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairman Rafael Vicente Calinisan, unang nagtangka ang negosyanteng si Atong Ang at agad nasundan ng tangkarin ng isang local chief executive. Itong si Atong Ang, pangalanan na natin, ay tumawag sa isang taong sobrang very close sa akin. Ay yung tipong level na sobrang hindi ako makakahindi, baka daw pwedeng matulungan yung mga pulis niya. Hindi tayo naareglo. Nang mangyari yan noon, ay sinabi na ni Calinisan sa publiko na isang sabong boss at local chief executive ang sumubok na makialam sa kaso. Pero ngayon lang niya yan pinangalanan dahil tapos na ang investigasyon ng NAPOLCOM sa 12 pulis. 11 sa kanila ang pinatanggal sa serbisyo habang ang isa ay nagretiro na. Kapwa-akusado ang mga dating pulis sa kasong kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention laban kay Atong Ang. Tumangging magbigay ng pahayag ang abogado ni Ang dahil nasa korte na aniya ang kaso. Habang si Ang
bigong mahanap sa 18 ari-arian niya o inuugnay sa kanya 20 araw mula ng unang isyuhan ng arrest warrant. Ayon sa Department of Interior and Local Government, nagpadala na ito ng tauhan sa Cambodia kung nasaan umano si Ang, ayon sa dati niyang security officer at ngayon whistleblower na si Dondon Patidongan. This world is getting smaller. Palit ng palit yan. Kung nasa Cambodia yan, may extradition tayo. Dahil chairman ng ASEAN ngayon ang Pangulong Marcos at dito rin gagawin ang ASEAN Summit, umasa si Remulla na lalong mapapabilis ang coordination meeting sa Cambodia para mahuli at maibalik sa bansa ang nagtatagong negosyante. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Pareho ang expiration date ng kanseladong Philippine passport ni Zaldico sa expiration ng passport na isinumite para sa notaryong nilagdaan niya sa Sweden noong January 15. Portuguese passport niya, ipapa-red flag na sa Interpol. Nakatutok si Joseph Morong. Ikinagulat ni Interior Secretary John Vic Remulla na nasa Stockholm, Sweden noong January 15 si dating Congressman Zaldico na unang iniulat kahapon ng GMA Integrated News. Ang ilang beses kasi niyang inuulit-ulit nasa Lisbon, Portugal at gumagamit ng foreign passport. Pero noong January 15, nasa Stockholm sa Sweden si Ko, batay sa apostilo notaryo sa Sweden na eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News kahapon. Sabi sa apostille certificate, personal na humarap si Ko at pinirmahan ito para legal na kilalanin sa Pilipinas ang petisyon niya sa Korte Suprema na nilagdaan sa ibang bansa. Nagulat nga ako kasi naman yung lugar nila, gated community, madali tumakas rin doon kung tatago ka sa kotse. Ang EU kasi, borderless. Okay. So, hindi mo kailangan ng passport para umikot. So, kung nakarating man siya sa Sweden, this is probably a 2-day drive kung pupunta siya ron, o a day and a half by train. Ayon kay Remulla, Portuguese passport ang ginamit ni Ko. Pero sa dokumentong kalakip ng apostil, nakalagay na ginamit ni Ko ang passport niya ng expiration ay February 22, 2032. Kapareho ng expiration date sa kanyang Philippine passport na kanselado na noong December 2025. Tinatanong pa namin si Remulla tungkol dito. Kinumpirma ng abogado ni Ko na si Atty. Ruy Rondain na naghain sila ng petisyon sa Korte Suprema pero hindi pa ito tumutugon sa tanong kung nasaan ba si Ko. Diyan pa rin siya sa Europe. But which particular country we don't know? Right now, we don't know. He should be back in Portugal already. Okay. Kasi ang may bahay lang siya sa Champs-Élysées sa France. Okay. Kung nakapunta ka na ba doon? Isang side doon, meron siyang 5-story, 20-room building. Meron siya sa Sotogrande, Spain. Meron siya sa south of France. Tapos meron siya sa Portugal. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, ang utos ng Pangulo ibalik sa bansa si dating Congressman Zaldico at maaaring gobyerno sa gobyerno ang mag-usap para rito. Aminado si Secretary Remulla maraming challenges sa paghahanap kay Ko na idineklara ng fugitive from law. Bukod sa maraming panggastos na pera, maraming ari-arian si Ko. Kaya nung nagpasabi raw si Ko na gusto ng dialogo sa gobyerno, may kondisyon daw. Ang dami pera kasi. Basta ganun kadami yung pera mo, movement is much easier. So, ang naka-amlak ngayon ng assets siya dito. Pero we have set a precondition na kung gusto nyo mag-usap, mag-restitute muna siya ng $1 billion papunta sa Philippine government so we can solve housing problem here. Kasi ninako niya sa tao yan dapat ibalik natin sa tao. So kung makita ko kung magbibigay siya ng 60 billion, ang buong ISF ng Metro Manila mabibigyan natin ng bahay. So ayun ang target namin yan. Aalis daw ng bansa si Remulla para makipag-usap sa ibang bansa tungkol sa paghahanap sa mga wanted na mga personalidad. Ipapa-red flag na ng DILG sa Interpol ang Portuguese passport ni Ko. Tiwala naman po ang Pangulo sa ginagawa pong trabaho ng ating mga ahensya ng gobyerno, lalo-lalo na sa pagtugi sa mga fugitives. Optimistic po tayo this year. Of course. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Iniimbestigahan na ng NBI at ng pulisya ang nagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay ng kalusugan ng Pangulo. Iginit din ng St. Luke's Medical Center na peke at falsipikado ang dokumentong nagsasabing malubha ang sakit ng Pangulo.
Naglabas naman ng bagong video ng Pangulo ang palasyo. Nakatutok si Ivan Mayrina. Inilabas ng Presidential Communications Office ang video ni Pangulong Bongbong Marcos upang ipakita ang estado ngayon ng kanyang kalusugan. Kuha ito ni Palace Press Officer Claire Castro, daong alas 8 kagabi. Kamusta na po kayo ngayon? Okay na. Ang giling ng mga doktor ko. Binigyan lang ako ng mga gamot. At saka patuloy pa rin yung aking antibiotics. Pero okay na ako. Mula ng maospital dahil sa diverticulitis noong nakaraang linggo, nilimitahan ang mga lakad ng Pangulo sa loob lang ng palasyo. Kapansin-pansin ring namayat ang Pangulo. Ilang araw na raw kasi siyang naka-soft diet. Kaya nanaginip ako yung isang gabi. Sabi ko sa doktor, pwede na ba akong kumain ng kung ano-ano? Kasi nanaginip ako, nakakain ako ng steak. Ito lang iniisip ko. Pero hindi pa pwede. Hindi pa, ngayon pwede na. Pwede ngayon na? Pwede na. Binansagan namang peke at palsipikado ng St. Luke's Medical Center ang isang dokumentong kumalat na umano'y galing sa ospital na malala umanong sakit ng Pangulo. Sa isang pahayag, sinabi ng St. Luke's na mahigpit itong iniingatan ng confidentiality at data privacy ng kanilang mga pasyente at ang mga medical results ay binibigay lamang nila sa mismong pasyente. Dagdag nito, ang pag-post daw ng medical information ng iba ay maituturing na breach ng data privacy at isang paglabag sa batas. Pinag-ingat na rin ng Malacanang ang publiko na huwag basta-basta maniwala sa mga kumakalat sa social media na hindi beripikado impormasyon. Dapat lang tignan ito dahil hindi na po biro ang biruin ang kondisyon kalusugan ng Pangulo. Kaya po ang NBI, alam po natin na mabilis umaksyon ng NBI para maimbestigahan kung sino po ang nasa likod dito. Pinaimbestigahan na rin ito ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. sa Anti-Cybercrime Group para mapanagot ang nagpakalat ng maling impormasyon. Bagamat sinasabing patuloy ang pagbuti ng lagay ng Pangulo, hindi pa masabi ng Malacanang kung kailan tuloy ang magbabalik sa normal ang schedule ng Pangulo at muling makakadalo sa mga aktibidad sa labas ng palasyo. Pero pag siguro mismo ng Pangulo, ito yung mga inaantay na ako mamatay. Huwag kayo ma-excited. Nasumog na naman ang pagka-excited ninyo. Andito pa ako. I'm running the government. We're doing everything that needs to be done. Walang patid ang trabaho ng gobyerno. Tatlong magkakasunod na event ang nakatakdang daluhan ng Pangulo dito sa Palasyo ng Malacanang ngayong araw. Ang farewell call ni U.S. Ambassador Mary Kay Carlson, ang submission ng National Education and Workforce Development Plan at ang ceremonial turnover na may kinalaman sa pamumuno ng Pilipinas sa ASEAN ngayong 2026. Present ang Pangulo sa lahat ng mga ito. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Health na paigtingin ang pagmomonitor sa Nipah virus at iba pang nakahahawang sakit. Ayon sa Malacanang, inaayon na ng DOH ang health protocols nito sa mga pinakabagong update ng World Health Organization o WHO. Alerto at maagap din nila ang screening sa mga border ng bansa tulad ng arrival thermal scanning at mas maiging pagbusisi sa online health declarations. Payo ng Malacanang sa publiko, tumutok sa mga health update ng DOH para manatiling ligtas. Nauna nang sinabi ng DOH, hindi pa inirerekomenda ang travel restrictions. Ilan sa mga sintomas nito ang lagnat, sakit ng ulo, ubo, pamamaga ng lalamunan, sakit ng kalamnan at hirap sa paghinga. May mga kaso rin ng pamamaga ng utak, pulmonya at iba pang severe respiratory problems. Na-detect sa India ang 2 kaso ng Nipah virus na zoonotic o mula sa hayop. 1999 ito nang unang nadiskubre at naitala na sa Sultan Kudarat noong 2014. Mismong kapitan ng isang barangay sa Nauhan, Oriental Mindoro ang nakakita umano sa pagputol ng mga sheet pile sa umano'y substandard na flood control project sa lugar. Nakatutok si Maki Pulido. Nadiin ang construction company na SunWest sa pagsalang ng kapitan ng Barangay Tagumpay, Nauhan, Oriental, Mindoro, kung saan itinayo ang di umano'y substandard na 292 million peso flood control project. Sa pagtatanong ng mga mahistrado ng Sandigan Bayan 6th Division,
Sinabi ni Barangay Chairman Nestor Asi na nakita niya mismong pinutol sa kalahati ng mga construction worker ang 6 meters na steel sheet pile. Ang pinutol na 3 meters na sheet pile, ang sabi niya ay binaon para sa itinayong road dike. Natansya raw niya ang haba nito batay sa kanyang karanasan bilang construction worker. Nag-alala raw sila dahil batay sa kanilang karanasan, hindi ito sasapat sa lakas ng agos ng tubig sa ilog. Tinanong ng depensa kung bakit siya nasa construction site. Sabi ni Barangay Chairman Asi, binibisita nila ang proyekto dahil natuwa silang may proyekto ng haharang sa tubig na nagpapabaha sa kanilang komunidad. Sigurado raw ang kapitan na SunWest ang construction company dahil ito lang ang gumagawa sa kanilang lugar. Nabanggit din niyang nakausap niya ang foreman ng SunWest. Para mas maging malinaw kung bakit binaha pa rin kahit may naitayo ng proyekto, inutos ng mga mahistrado na ipalabas sa TV ng korte ang video ng proyektong kuha ng DPWH Mimaropa. Una raw gumuho ang isang bahagi ng road dike noong December 2024, inayos daw ng SunWest pero pagkatapos lang ng 2 buwan, muli umano itong nasira. Sa kasong ito ng malversation, kapwa-akusado ng mga taga-DPWH Mimaropa ang pinaghahanap pa rin si dating Congressman Zaldico at mga opisyal ng kumpanyang itinatag niya na SunWest Inc. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! Living the dream si Tom Rodriguez na talagang ini-enjoy ang pagganap bilang si Gargan sa Encantadia Chronicles Sangre. At extra special nga raw ang serye para kay Tom dahil minsan na niya naisama sa set ang kanyang #1 fan. Ichichika yan ni Nelson Canlas. Dumating na ang pinakamadilim na yugto ng Encantadia. Dahil ang 4 na brilyante, makukuha na ni Gargan. Feel na feel nga ni Tom Rodriguez ang pagganap bilang Gargan sa kapuso telepantasya na Encantadia Chronicles Sangre. Avisala, Nelson. Teka, tamo na. As sarap. Lagi may kilig factor whether yung mga Kambaldiwa, yung New Gen Sangres, OG Sangre. Every time I get to have scenes with them, lagi may kilig factor. So it's cool. Kasi before, viewer ako nung 2016, ngayon I get to be part of the lore somewhat. I feel blessed. I get to na trabahong matatawag. Yeah, na kahit sa costume ni Gargan may kilig factor na wow, trabaho to. Meanwhile nung junior high kami or kahit nung nasa teatro ako, lalaro kami ng Dungeons and Dragons, mga board games. Hindi kami bayad sa ganun pero dito bayad ako to role play to embody another character. That's a blessing. Spoiler alert! Aalis na raw sila sa mundo ng mga tao para ituloy ang puksaan ng mga sangre laban sa mga kampon ni Gargan. Andito pa kami sa mundo ng mga tao pero susugod na kami sa Encantadia. Maghahati ka na ng sa aking pinakamumuhiang lupain. Ikinwento ni Tom na malapit sa kanyang puso ang Encantadia Chronicles Sangre dahil maging ang kanyang baby na si Corbin. Napapanood daw siya sa telebisyon at minsan na rin niyang isinama ito sa set. May isa kaming taping na fight scene lang namin ni Bianca. So I asked if I could have my family see it para they get a glimpse of what I do. Nakita niya ako for the first time in person, usually sa FaceTime lang. And hindi siya takot at all. So it was a cool experience. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.